Sa usapin naman ng illegal na droga, narinig natin ang panig ng dalawang testigo na nawalan ng kalayaan sapagkat sila ay nagkamali sa kanilang desisyon alang-alang sa negosyo at pagkakakitaan. Si Jimmy Guban na dating kawani ng Bureau of Customs na nasintensyahan ng pagkakabilanggo ng 40 taon sa kadahilanang nakadiskubre siya ng malaking bulto ng droga na nagkakahalaga ng 6.4 billion pesos sa isang shipment sa Bureau of Customs at ito ay ibinintang niya kay Congressman Pulong Duterte, Attorney Mans Carpio at Mr. Michael Yang na dating ginawang Presidential Economic Advisor ni Pangulong Duterte. Ayon kay Guban, ang tatlong personalidad na ito ang nagpaparating ng iligal na droga sa customs. Nimbitahan natin ang mga taong ito, subalit hanggang ngayon ay hindi pa din sila nagbibigay ng kanilang pahayag. Bagkus ay nagpadala ng sulat sa komite at nagpaliwanag na sila ay walang kinalaman sa mga usaping ito. Ganon din ang nangyari kay dating customs broker Mark Taguba na siyang naging consignee ng shipment at na naglalaman ng napakaraming droga na nagkakahalaga ng 6.3 billion pesos noong 2017. Pinangalanan din niya ang sinasabing Davao Group at dinawit ang mga pangalan ni Congressman Pulong Duterte at Attorney Mans Carpio at Mr. Michael Yang bilang mga personalidad na nasa likod ng mga illegal na aktibidad sa Bureau of Customs. Sa pagtestigo naman ni Colonel Asierto, dating Deputy Director ng PNP Anti-Drug Unit, sinabi niya na dalawang drug lords o drug personalities ang natuklasan niyang malapit sa dating Pangulo kung kaya't nagbabala siya dito. Bagay na ikinagalit ng Pangulo kung kaya't siya ay pinagbantaang papatayin. Ang mga drug personalities na ito ay sina Michael Yang at Mr. Alan Lim. Si Michael Yang di umano ang nasa likod ng mga Shabu clandestine laboratories sa Davao noong mayor pa lamang ang dating Pangulo. At si Alan Lim naman ang naaresto sa isang raid sa drug laboratory sa Cavite noong 2004. Si Alan Lim or Alan Lin din di umano ang Lin Weixiong na malapit kay dating Pangulong Duterte. Sa larangan naman ng Pogo, nakita natin sa mga pagdinig na ang isang malaking personalidad sa likod nito ay si dating Mayor Alice Go na kasama ang iba pang mga Chino at may koneksyon kina Michael Yang at Alan Lim or also known as Lin Weixiong ang mga korporasyon na kanilang mga tinayo. Kaya dito nakita ang kaugnayan ng Pogo sa iligal na droga. Sa ngayon, kinansila na ng gobyerno ang peking birth certificate ni Alice Go or Go Waping at tinanggal na rin siya bilang alkalde ng Banban Tarlac. Marami pa po ang susunod. Ang Pogo sa Banban Tarlac ni Alice Go at ang Porac Pampanga Pogo na Lucky South kung saan naugnay si Cassandra Leong at si Attorney Harry Roque ay nakitang may mga malapit na kaugnayan. Si Attorney Harry Roque ang nagsilbing abogado ng Lucky South at iyan ay napatunayan sa kanyang pakikipagpulong kay PAGCOR Chairman Al Tenco na kasama si Cassandra Ong at ilang beses na nag-follow up sa PAGCOR upang makuha ang lisensya ng Lucky South Pogo. Maliwanag ang lahat ng ito sa records ng Quad Committee. Si Attorney Harry Roque din ay nakitaan ng paglago ng kanyang ari-arian na mula lamang sa deklarasyong 125,000 noong 2016, ito ay lumobo sa 125 million pesos noong 2018. Bagamat maraming dahilan si Attorney Harry Roque, hindi niya isinumite ang mga dokumentong sinasabi niya magpapatunay dito. At sa halip ay nagtago siya at inatake ang Quadcom at kinestyon ang jurisdiction nito. Bukod sa pagtatago, siya ay tumakas patungong ibang bansa. Marami pa siyang kailangan ipaliwanag sa bayan. Sa mga nakitaan namin ng mga peking birth certificates, kami ay agad na naghain ng panukala upang bigyan ng kapangyarihan ang mga ahensya ng gobyerno na magkansela
ng mga fictitious at late registered birth certificates ng mga kaduda-dudang mga dayuhan na hindi na kailangan pang dumaan sa korte. Kasabay nito ay naghain din kami ng panukala na kukumpiskahin ng gobyerno ang mga ari-arian o mga pag-aari ng mga pekeng Pilipinong korporasyon gaya ng Empire 999 na siyang nagmamay-ari ng 560 million pesos shabu na pinaimbak sa kanilang bodega sa Mexico, Pampanga. Sa ngayon, kansilado na din ang rehistro ng korporasyon sa Securities and Exchange Commission at ang mga incorporators nito na kinabibilangan ni Mr. Willie Ong at Mr. A.D. Tai Yang na parehong Chino na nagpanggap na Pilipino ay nahaharap sa mga kaso bilang o mga kaso kabilang na ang drug trafficking at money laundering. Marami pa pong korporasyon ang nanganganib na makansila ang lisensya at rehistro sa parehong modus at kaugnayan kina Michael Yang, A.D. Yang, Lin Wei Xiong, or Mr. Alan Lim. Bunsod na mga ito, isa pang panukala ang ngayon ay dinidinig ng kapulungang ito, ang total ban sa lahat ng klase ng pogo. Napakarami na pong nakita at nadiskubre ang Quadcom. Kaya naman po hanggang ngayon ay pilit pa rin sinisiraan ng mga bayarang trolls or narco-vloggers at kritiko na wala namang naintindihan sa usapin o sadyang ayaw umintindi na madali namang maintindihang pinag-uusapan. Marami pa pong lalabas na katotohanan. Tumutok lamang po kayo. Wala pong sinisino o sisinuhin ang Quadcom. There will be no sacred cows. We will leave no stone unturned in search of the truth, justice, and accountability. Numerous bills have been filed and will be filed in the days to come to address the loopholes we discovered and the lapses that we need to fill. Dahil sa inyong kooperasyon, suporta, paniniwala at pagtitiwala, ang Quadcom ay matagumpay na humaharap sa lahat ng pagsubok upang mabatid ang katotohanan at mabigyan ng katarungan at kasagutan ang ating mga hinaing tungo sa tunay na kapayapaan. Nagpapasalamat kaming muli sa inyong pagtangkilik at pagtitiwala. Maraming salamat po.